Hi guys! Welcome back sa Freelance Buddy channel. Today, pag-uusapan natin paano ma-achieve ang mga goals mo as a beginner freelancer. So before tayo mag-start, ako nga pala si Luis. 7+ years na ako sa freelancing at ang mission ko ngayon is para matulungan ng mga newbies na mapadali ang freelancing journey nila. So guys, if beginner kayo, I think parang na-overwhelm kayo, di nyo alam paano magsimula at saka parang ang gulo-gulo lang. So number one guys is write it down. So kailangan talaga natin ng direksyon at pag naisulat natin ito is parang mas magiging klaro siya. I-brain dump nyo siya guys. So mag-download kayo ng app like let's say Color Note, tapos parang pag may mga ideas kayo, so i-try nyo siyang ilagay sa notes. So let's say for example, wag na muna, merong kasing like SMART goal. So wag na muna tayo doon like so ipadali natin tong so hindi ko kayo overwhelm ngayon. So i-try nyo tong mga tips na to. Let's say nag-download na kayo ng Color Note. Tapos, sulat nyo doon, 2025 goals. Let's say, earn 50,000 pesos per month. Or send 10 applications per day. Master ChatGPT. So, yun yung mga example goals So, ibe-brain dump mo lang yun doon. Tapos, let's say, gusto nyo yung maging social media manager. So, yun, master Canva. Kasi ang Canva is meron silang learning center para maging para maging magaling kang designer. So, yun, i-brain dump nyo yung mga goals nyo. I remember nga, nung nagsusulat ako ng mga goals ko, I think sinulat ko yung earn 50,000. Tapos parang, di pa ako parang wow, ang laki naman. So parang hindi pa ako makapaniwala. Parang hindi ko pa ma-envision yung sarili ko. Pero sinulat ko yon as a goal. So wag niyo na muna siyang i-overthink. Yun, mag-brain dump kayo ng mga goals niyo. Pwede niyo rin for example, get one client in a month or get a client in 1 week. So yun, pag sinulat mo yun, baka mas marami pang ideas na pag-pop up sa head mo, like for example, send 10 applications a day, get 1 interview a day or something like that. So, yun, need mo siyang isulat guys kasi marami yung mag-flow sa utak nyo talaga. The more you write, parang mas maraming lalabas na mga ideas dyan. So number 2 guys is i-envision mo siya. So, ang first tip talaga, first sa ating journey is need talaga na klaro sa atin ang ating direction. Kasi parang pag hindi klaro sa'yo ano bang gagawin mo, is parang aimlessly ka lang na let's say nag-scroll ka sa social media, parang aimless ka lang or nandun ka sa YouTube, tas parang hindi ka lang talaga sure anong gagawin mo. Pero pag if let's say nakasulat ka na ng goals mo, tapos na-envision mo na siya, tas let's say may nakita ka sa YouTube na how to be a social media manager in 2025, like the ultimate blueprint, so yung ganun. Tapos, yun, baka, for example, mag-focus ka doon kasi nasulat mo talaga sa goal mo is gusto mo talagang maging social media manager. So yun, need natin ng clear direction, guys. Kasi pag wala tayong direction, kahit, let's say, for example, nakita mo na may software engineer na earning like 200,000 or 500,000 naman, tapos gusto mo maging software engineer. Tapos ito, nakita mo na like, booming yung cybersecurity, tapos pumunta ka na naman sa cybersecurity. So, try mo na munang mag-focus like sa goal mo. Kasi let's say, kasi ikaw yung nakakaalam sa sarili mo. Tapos hindi naman pwede na ang dami-dami mong goal na gusto maging software engineer, gusto mo maging ganito. So yun, need mo ng direction, need mo ng klarong direction, at need mo ma-envision. Na-envision mo ba ang self mo maging software engineer? I think, yes naman, pero like, gusto mo bang mag-coding, yung mga ganun. So, for example, mo bang nalaman mo na ang laki-laki lang kita ng mga managers, tapos gusto mo maging manager pero sobrang introverted mo at ayaw mo hindi ka mahilig sa mga meeting, hindi ka hilig makipag-usap ng tao, tapos yun, gusto mo maging manager kasi para nakita mo yan. So ito, pag sa nag-write down ka at nag-envision ka, mas magiging klaro talaga ang lahat. So yun guys, write it down, then i-envision mo siya. So number 3 is get started. So, wag na kayong mag-overthink, wag na kayong masyadong maraming iniisip. Just get started, mag-sign up. Number 1 is mag-sign up lang kayo, or baka wala pa kayong email, so mag-sign up na kayo sa Gmail, tapos wala pa kayong mga account sa Canva, wala pa kayong PayPal, wala pa kayong Wise, parang wala pa talaga kayo sa mga essential like tools, or wala pa kayong nasisimulan. So, get started guys, kahit ano pa yan, just get started and build momentum.
So, dito is mga small actionable steps lang talaga. Number 1 is pagsa-sign up lang talaga, or let's say, so if wala ka talagang skill, tas let's say like nung college is mahilig ka sa graphics or mahilig mag-learn ka ng social media, baka gusto mo siya, or let's say mahilig ka sa computer, baka so dito guys, kahit ano pa yan, basta may ginawa kayo, may action steps kayo, kahit isa pa lang yan, do it guys. So dito super important na meron, mag-build na kayo ng momentum. So yun. So step number 4 guys is get good. So number 3 is get started, 'di ba? Then number 4 is get good. So let's say nag-sign up na kayo like sa mga task management tool, nag-sign up na kayo sa ChatGPT, nag-sign up na kayo sa Grammarly, meron na kayong payment method. So, aralin niyo 'tong mga platforms na 'to kasi kahit anong niche is kailangan niyo 'tong mga essentials ng mga essential freelancing tools and platforms. So, get good, i-analyze niyo like let's say, and aside sa dito sa mga tools is let's say sa mga applications niyo, hindi siya nagwo-work. So, i-analyze niyo bakit ba hindi siya nagwo-work. So, yun, let's say yung mga applications niyo before is super generic lang, tas na-realize niyo na, parang ang generic naman pala talaga nito. So, next time baka ang next strategy niyo is hyper like tailored talaga yung applications niyo. So, yun i-analyze niyo. Kasi hindi naman pwede nag-send na kayo ng 100 generic applications tas mag-expect lang kayo ng miracle, 'di ba? So, i-analyze niyo naman yung kumusta naman yung mga pinagagawa niyo. So, i-analyze niyo siya. So, get good. So, yun, number 5 is related is i-optimize natin yung ating approach. So, dito is meron na tayong so, di ba, nag-get good na kayo, nag-aral na kayo. So, i-optimize nyo na siya. Tapos, ideally, meron kayong tracker. Hindi naman like super strict. Pero alam nyo lang, let's say, alam nyo na nag-send kayo ng 10 applications a day na nakakuha kayo ng isang interview. What if mag-send kayo ng 15 or 20 applications? Baka ma-double or triple yung interview rate nyo. Tapos sa fourth interview, baka baka sa fourth interview nyo is baka dun, ma-hire na kayo. Kasi meron yung conversion rates, guys. So, kung newbie talaga kayo is need talaga ng maraming applications. Hindi yan basta-basta magko-convert. So, i-analyze nyo, 10 applications, 1 interview. If hindi 10 applications, baka nasa 20 applications pa before kayo makakuha ng isang interview. So, meaning, need nyo ng 80 applications to get 4 interviews before 1 offer. So, yun, i-optimize nyo guys, i-note nyo, at least meron kayong note app or like kahit ano pa yan para alam nyo lang yung stats. So, yun. Optimize your approach. So, ang step 6, guys, ay bumalik tayo sa step 1. So, yun, like, ang dami nyo nang nagawa from step 1 to step 5. Tapos, yun, mag-reflect kayo. Tapos, maybe may kailangan kayong i-change sa goals nyo. May kailangan kayong baka need nyo na baguhin yung direction nyo. Baguhin nyo yung approach nyo. So, yun, dito is babalik ka sa step 1, magre-reflect ka. So, let's say, ibahin mo yung goal mo. What if like let's say as instead of like 50,000, like how about 25,000? Let's say like student ka pa lang, wala kang laptop, mahina yung internet mo, naka-mobile data ka lang. So, maraming limitation. So, baka kasi depende rin kasi ito sa tao, 'di ba? Baka ma-dishearten ka sa mga results ng efforts mo. So, try mo mag-reflect, tas go back ka sa step 1. Tas step 1 tas until sa step 5 ulit, tas mag-reflect ka ulit. Kasi itong mga steps na to guys, like kahit hindi ka beginner, like let's say gusto mo mag-level up, is magagamit mo talaga itong mga steps na to. Kasi yun, importante talaga na meron tayong clear direction saan tayo pupunta. Importante na mag-start tayo, magiging good tayo. Kaya let's say for example, gusto mo maging good na Facebook Ads Manager. Ano ba ang blueprint para maging good Facebook Ads Manager? So let's say magaling ka sa back-end pero like let's say gusto mo talaga ma-learn yung mga buyer psychologies, like for example yung ma-hit mo talaga yung mga analytical buyer, ma-hit mo yung mga expressive buyer. So yun, baka ang next goal mo is maging master ka sa psychology. So, like, magamit mo yung steps na to kahit saan ka pa sa journey mo. So, yun. Tapos, always helpful talaga, guys, na magsulat, tapos super
Merong scientific backing actually guys yung pag-i-envision. So parang pag-visualize ng goal. So super backed by science siya na helpful talaga para ma-achieve sa goal nyo. Need nyo talaga siyang i-visualize. So yun, kahit saan pa kayo sa journey nyo, super helpful nitong mga steps na to guys. So hopefully nakatulong tong video na to. So please make sure to like, comment, and subscribe to support my channels, and see you guys sa next video. Bye!